Kumusta mga kasaliksik? Minsan na nating natalakay sa channel na ito ang iba't ibang mga nakakapangilabot na pagkain na kinakain sa China. Pero alam mo ba na hindi pa rin doon nagtatapos ang lahat? Dahil marami pang iba na talaga namang gugulat sa iyo. Kaya naman, mula sa pinritong gagamba hanggang sa karne ng mga aso ay pag-usapan natin ang 10 nakakapangilabot na putahe na ginagawang pagkain ng China. Kaya naman kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Deep Fried Spider. Ang deep fried spider o kilala rin bilang spider snack o fried tarantula ay isang tradisyonal na pagkain sa ilang bahagi ng China, partikular na sa mga lugar na katutubo sa Cambodia, Thailand at Vietnam. Karaniwang ginagawa ito sa mga malalaking tarantula na inaalis ang mga laman at mga bituka bago ipirito hanggang sa tuluyan itong maging crispy. Kahit na sa unang tingin maaaring maging kakaiba ito para sa ilan, ngunit may mga kultural na dahilan kung bakit ito kinakain. Una, ito ay isang tradisyonal na pagkain sa isang lugar kung saan itinuturing itong masarap at mapagkakakitaan. Pangalawa, ang pagkain ng mga insekto at iba pang mga hayop ay bahagi ng karamihan sa mga kultura. At sa katunayan, ito ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya at nutrisyon para sa maraming mga tao sa maraming lugar sa buong mundo. Kaya naman kakaiba man ito para sa atin, ngunit ang ganitong mga uri ng pagkain ay normal nating makikitang kinakain ng mga Chino. Number 9. Fried Centipedes. Ang pagkain ng mga pinritong centipede sa China ay dating tradisyon na bahagi ng kanilang kultura at kasaysayan. Ang tradisyon ng pagkain ng mga centipede sa China ay may mga pinanggalingan simula pa noong sinuunang panahon, kung saan ang mga lokal na tao ay naghahanap ng mga paraan upang makahanap ng pagkain sa kanilang kapaligiran. Ang centipedes kasi ay isa sa mga hayop na matatagpuan sa ilang mga rehiyon ng China, at sa kanilang tradisyonal na medisina, pinaniniwalaan na may katangian ito na maaaring makatulong sa kalusugan o pagpapagaling ng mga taong may sakit. Sa kasalukuyan, bagaman hindi na ito karaniwang pagkain sa maraming bahagi ng China, meron pa ring mga lugar na patuloy na nagpapatuloy sa tradisyon na ito. Ito ay maaaring bahagi ng kanilang kultura at kasaysayan. Kagaya ng iba pang kakaibang mga pagkain, maaaring magdulot ito ng pagkabahala at pagtataka sa ilan. Ngunit mahalaga ring tandaan na ang kultura at pagkain ay nag-iiba-iba sa buong mundo. At ang paniniwala natin tungkol dito ay talaga namang masasabi nating magkakasalungat. Number 8. Shark Fin. Ang pagkain ng shark fin sa bansang China, katulad ng mga una nating natalakay na pagkain, ay may kinalaman din sa kanilang kultura at tradisyon, na kung saan partikular na ito sa mga espesyal na okasyon tulad ng mga kasal at mga importanteng pagdiriwang ng pamilya. Ang shark fin soup kasi ay itinuturing na isang malaking luho at isang simbolo ng yaman at sosyal na estado sa ilang mga komunidad sa bansang China. Ang tradisyonal na paniniwala ay nagtuturo na ang pagkain ng shark fin o palikpik ng isang pating ay nagbibigay ng kapangyarihan sa kung sino mang kakain ito, pati na rin ang mga benepisyo nito sa kalusugan tulad ng pagpapalusog ng ating balat. Ngunit ang patuloy na paghuli sa mga pating upang kunin lamang ang kanilang palikpik ay nagdulot ng malalim na epekto sa ating mundo. Dahil kasi sa ganitong ginagawa ng mga taga-China, ay unti-unti nang nauubos ang populasyon ng mga pating sa ating mundo. Dahil alam naman natin na mabagal mag-reproduce ang mga hayop na ito, na kung saan taon-taon nga ay halos isa lamang ang kanilang isinisilang sa bawat babaeng pating. Kaya naman sumasobra na ang mga taga-China sa paghuli ng mga pating na hindi na nga nagagawa pang panatilihin ng mga pating ang kanilang populasyon. Bukod dito, ang pangangaso din sa mga pating ay may iba pang mga epekto sa ecosystem ng karagatan, na kung saan ay nawawala ng balanse ang mga predator at prey sa dagat na maaaring magdulot ng domino effect sa buong ecosystem ng mga hayop. Kaya naman sa kabila ng katotohanan na masarap ang mga shark fin soup, pero napakarami talaga nitong negatibong epekto na hindi lamang nararamdaman sa ating karagatan, kundi ay pwede ring maramdaman ng mga taong naninirahan sa lupa. Number 7. Paniki at bamboo rats.
Ang pagkain ng mga paniki at bamboo rat sa China ay karaniwan na talagang ginagawa sa maraming mga lugar at probinsya dito, lalo na sa mga komunidad na malapit sa mga natural na tahanan ng mga hayop na ito. Well, hindi rin naman natin sila masisisi dahil ito lamang ang nakikita nilang paraan para makakuha sila ng sustansya, lalo na sa mga limitadong lugar na limitado nga lamang din ang napagkukunan nilang pagkain. Bagaman may mga benepisyo sa aspeto ng nutrisyon ng mga hayop na ito, may mga problema rin nakaakibat sa pagkain ng mga ito. Kaya naman, importante ang tamang paghahanda at pagluluto sa mga paniki at mga bamboo rats upang maiwasan ang anumang mga potensyal na banta sa kalusugan ng kakain nito, tulad ng mga sakit na pwedeng daladala ng mga hayop. Bukod dito, ang pangangalaga sa mga populasyon ng mga paniki at bamboo rats ay mahalaga din upang hindi maubos ang mga ito at mapanatili ang tinatawag na ecological balance sa kanilang natural na habitat. Pero kung nagtataka ka naman kung ano nga bang lasa ng paniki, ay depende ito sa pagkakaluto. May mga nagsasabi na kalasa daw ito ng manok o iba pang uri ng karne. Pero hindi ito kasing lambot ng mga karne na nabibili natin sa palengke. Number 6. Seahorse. Maniwala ka man o sa hindi, ang pagkain ng seahorse sa bansang China ay naganap dahil sa paniniwalang meron itong mga potensyal na benepisyo sa ating kalusugan. Tinatayang nagsimula ito sa panahon ng dinastiyang Ming at Qing, kung saan ito ay ginagamit sa tradisyonal na gamot at panlunas para sa iba't ibang mga sakit at mga karamdaman. Pinaniniwalaan kasi ng mga taga-China na ang mga seahorse ay merong katangian na maaaring magamit upang mapalakas ang katawan ng kakain nito, mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, at mapalakas ang libido ng isang tao. Dahil dito, ang seahorse ay kadalasang ginagamit bilang bahagi ng mga halamang gamot at tsaa sa ilang mga lugar sa China. Gayunpaman sa kasalukuyan, may mga alalahanin o problema tungkol sa kaligtasan at pangangalaga sa mga populasyon ng mga seahorse dahil sa labis na paghuli dito ng mga taga-China para lamang lumaki ang kanilang negosyo. Dahil kasi sa mataas na demand para sa mga ito, sa industriya ng gamot at pagkain, ang mga populasyon ng mga seahorse ay unti-unti nang nababawasan. Napilit namang itinatanggi ng China na sinasabi nga nila na hindi sila ang dahilan kung bakit nauubos na ang mga seahorse sa paligid ng kanilang bansa. Number 5. Sinabawang pugad ng ibon. Ang sinabawang pugad ng ibon na tinatawag din bilang swallow's nest soup ay isang presteryosong pagkain sa kultura ng China. Pero maniniwala ka ba na ito ay gawa sa mga pugad na yari sa laway ng mga ibon, na kung saan partikular na pinanggagalingan nito ay ang mga laway ng ibon na ginagamit nila para gumawa ng kanilang pugad. Ang mga pugad na ito ay tinatawag na swiftlet nest o edible bird's nest. Sa kulturang Chino, ang bird's nest soup ay itinuturing na delikasiya at isa sa mga pinakamahalagang mga pagkain sa mga espesyal na okasyon tulad na lamang ng mga kasal at mga mahahalagang pagtitipon. Ito ay may reputasyon bilang pagkain para sa mga mayayaman at may matataas na katayuan sa lipunan ng kanilang bansa. Bukod sa presteryosong aspeto, ang bird's nest soup ay itinuturing din na may mga benepisyo sa kalusugan sa tradisyonal na medisina ng China. Tinatayang meron itong mga katangian na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng katawan, pagpapabuti ng balat, at pagtulong sa pagpapalakas ng immune system ng sino mang kakain ito. Number 4. Dila ng itik. Ang pagkain ng dila ng itik sa China ay isang tradisyonal na pagkain na matatagpuan sa ilang mga rehiyon dito. Ito ay karaniwang inuulam o inihihimod at maaaring lutuin sa iba't ibang paraan depende sa kagustuhan ng mga kumakain. Sa China, ang dila ng itik ay kilala sa kanilang lasa at kakaibang texture. Ito ay karaniwang itinuturing na mas malambot at mas malasa kumpara sa dila ng ibang mga hayop, na kung saan ay pwede nga itong ihalo sa iba't iba pang uri ng putahe na sinasabi nilang mas nagbibigay daw ng karagdagang lasa at sarap sa ilang mga pagkain. Pero ang isa talaga sa pinakadahilan kung bakit nila ito ginagawa, dahil hindi nagsasayang ang mga Chino
ng mga parte ng katawan ng hayop na kanilang kinakain, lalong-lalo na para sa mga lugar na limitado lamang ang kakayanan na makahanap ng mga hayop na pwede nilang katayin. Kaya naman, mga itik nga ang kanilang napagdidiskitahan na kahit ang mga dila nito ay iniipon nila para gawing panghimagas. Number 3. Jellyfish Salad. Ang jellyfish salad ay karaniwang inihahanda sa pamamagitan ng paghihiwa at paghahati ng mga tentacles ng jellyfish ng manipis, na kung saan pagkatapos nito ay ihahalo ito sa mga sangkap tulad ng gulay, bawang, sibuyas at iba pang mga pangtimpla. At ang resulta nga nito ay isang kakaibang salad na may kakaibang lasa at texture kapag ito ay ating nginuya, kung saan ang jellyfish ay nagbibigay ng isang malambot at malamig na sensasyon sa ating mga dila. Matagal na talagang ginagawa ng mga taga-China ang pagkain ng jellyfish, lalong-lalo na para sa mga lugar na malapit sa karagatan, kung saan dito ay madali itong makuha. Gayunpaman, katulad ng ibang mga pagkain ng natalakay natin sa ating listahan, maaari pa ring magkaroon ng problema sa kalusugan ang isang taong kakain ng hindi maayos na naluto na jellyfish. At bukod pa rito, kapag nawili ang mga tao sa pagkain ng mga jellyfish, ay pwede rin silang ma-extinct. Kaya naman pinapaalalahanan ng gobyerno ang China na mahalagang siguraduhin nila na ang jellyfish ay nakuha sa paraang hindi nakakasama sa ating kalikasan. At ito ay wastong hinanda upang maiwasan ang anumang mga potensyal na sakit o infeksyon na pwedeng makuha dito. Number 2. Snake Soup. Ang snake soup ay isang tradisyonal na pagkain sa China na karaniwang inihahanda sa pamamagitan ng pagluluto ng mga piraso ng ahas, kasama ang iba't ibang mga sangkap katulad ng gulay, mga halaman at mga pampalasa. Ito ay kilala sa kanilang kakaibang lasa at sa paniniwala na may mga benepisyo ito sa kalusugan, katulad na lamang ng pagpapalakas ng katawan at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo ng kung sino mang kakain dito. Bagamat maaari itong magdulot ng pagkabahala sa ilang mga tao dahil sa kakaibang aspeto ng pagkain, para sa iba, ito ay bahagi lamang ng kanilang kultura at tradisyon sa pagkain. Lalong-lalo na para sa bansang China, na hindi natin may tatanggi na mayroong mayamang kultura. Nakasabay nito ay ang mayaman ding nilang paniniwala patungkol sa mga nilalang na kanilang kinakain. Number 1. Karne ng aso. Nakalulungkot mang isipin para sa marami sa atin, ngunit ang pagkain ng karne ng aso sa China ay may matagal ng kasaysayan na umaabot pa nga ito sa panahon ng mga sinaunang kaharian. May ilang mga tao kasi na naniniwala ng pagkain nito ay maaaring magbigay ng init sa katawan at nagbibigay din ito ng enerhiya at lakas sa sino mang kakain. Sa kasalukuyan, bagamat hindi na ito gaanong karaniwan, kahit sa bansang China, meron pa rin ilang mga lugar sa China na nagpapatuloy sa paggawa nito, lalo na sa mga probinsya na malapit sa mga rural na lugar o hindi matataong mga probinsya. Pero kung iniisip mo kung ano nga bang lasa ng mga aso na ito, sinasabi ng karne ng aso ay kadalasang niluluto sa iba't ibang paraan sa lugar na ito, kabilang ang pagprito, paglaga o pag-ihaw. Kaya naman depende sa pagkakaluto ang lasa nito. Pero ayon sa ilang mga Chino na nakakain na nito, ay meron lamang daw itong kaunting pagkakaiba mula sa mga karne tulad ng baka o baboy. Ang ilan namang nakakain na rin ito ay sinasabi ng lasa nito ay para bang kaunting maasim. At meron din nagsasabi na ang ibang karne din naman daw ng aso ay may katamisan. Iba-iba man ang kanilang mga pagpapaliwanag patungkol sa lasa ng mga karne ng aso. Pero hindi naman may tatanggi na isa itong malaking kontrobersya, hindi lamang para sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, na talaga namang ituturing ang mga aso bilang kanilang pinakamatalik na kaibigan. At yan na bumabao para sa listahan natin sa video na ito, kaya para sa iyo kasaliksik, alin sa mga pagkain na ito sa China ang hindi mo gugustuhin kainin? I-comment mo naman yan sa baba.